Yon guys. So ipapakita ko nga pala sa inyo kung paano tanggalin yung rubber damper dito sa clutch housing. So itong clutch housing na pinapakita ko sa inyo, natanggal na namin dyan yung rubber. Yan, pinapakita ko sa inyo yung rubber ngayon. So ito yung pang clutch housing ng pang TMX 155 na nabili ko sa Shopee. So tinanggal namin yung rubber damper nito kasi ililipat namin to sa old na yung sa stock ng Kiwi CR152 na clutch housing. Kasi ito ay pamaya ipapakita ko sa inyo bakit namin kailangan gawin na ilipat yung rubber damper neto doon sa stock ng clutch housing. Okay? So papakita ko sa inyo paano muna tanggalin ang rubber damper, paano baklasin siya. Okay? Ito na siya. So una, kailangan nyo munang grinderin yung pinakaulo ng rivet doon sa clutch housing para pagka na-rivet nyo na siya, nagpantay na siya doon sa pinaka-surface nung malapad na plate ng metal plate, pwede nyo siyang pukpukin. At kailangan nyo rin pala gumamit ng ganyan na socket para pag inilagay nyo doon yung clutch housing, doon nyo itututok yung pinaka-rivet niya para pag pinukpok nyo is diretso tanggal na yung rivet doon sa yan nga pala yung pinaka-rivet yan, papasok sa loob, so madali na siyang matatanggal. So yan, ginagrinder na yung mga iba pang mga rivet para matanggal na natin yung mga rivet na nakalagay. So ito nga pala yung rivet na ikakabit natin doon sa stock na clutch housing. Okay, so yan. Tapos ito yung pinaka clutch housing niya nung natanggal na namin yung rubber damper, pati yung rivet niya. So yan yung old na clutch housing natin. Tapos ito naman yung rubber damper na natanggal natin. So ipapakita ko sa inyo yung pagkakaiba ng dalawa sa pinaka clutch housing niya. So yan, tinatanggal nga yung rubber damper dahil nga sa ito ay masyado ng malutong, masyado ng matigas yung rubber damper na to, kaya parang nagkakaroon na siya ng walang play pagka umaandar. Yan, ganyan siya ilalagay. Okay, so panoorin nyo lang yung paano tanggalin at pagkakabit ng rubber damper sa clutch housing natin. Let's go! So, ito nga pala yung rubber damper. Yung nasa kanan, nasa baba, yan yung luma. Yung bago naman, yan yung nasa taas. Kasi kung mapapansin niyo, may langis pa siya, yung isa wala na. So, ang size nga pa nito ay sa NX108. Okay? So, yung pinagkaiba rin niya is ito. Kung mapapansin ninyo, yung nasa kaliwang side is malapad, yung pinaka-gear. Yung nasa kanan naman is manipis yung pinaka-gear niya. Yung malapad, yun ay sa Kiwi CR152. Yung sa manipis naman ay sa TMX 155. So, eto nga, nakakabit na lahat ng rubber damper sa pinaka-clutch housing niya. At syempre, kapag nakikabit nyo na yung rivet doon sa clutch housing, kailangan nyo rin siyang i-check kung okay ba yung pagkakalapat ng rivet doon sa ikinabit ninyo. Tapos, kailangan nyo rin i-check yung kung humigpit ba ito doon sa pinaka-housing at saka sa between housing at saka sa gear. So, kailangan nyo siyang i-alog. Yan, katulad ng gagawin ng mekaniko ng bayaw ko, na i-alog niya yan kung yan. Medyo maluwag pa. So, ang gagawin niya dyan is pupukpukin lahat ng rivet dyan para humigpit siya ng humigpit. Para, alam mo yon, mas maging matibay siya at wala siyang kaalog-alog. Yon, okay na. So, ayan, iaalog niya, makikita niyo kung gaano kahigpit. Okay, so yun yung pagpapalit ng rubber damper sa clutch housing natin. Okay, salamat.